Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Pete. Katulad po nung narinig natin sa panimula ng ating banal na misa ngayon, ito ang huling gabi ng ating nobinaryo at misa sa karangalan ng ating segunda patrona, mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina. At sa ating pagninilay para sa gabing ito, magandang balikan ang narinig natin mula sa ating mga pagbasa. Ito ay paalaala sa atin na tayong lahat ay itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak at ganoon din itinuturing tayo ng ating inang si Maria na kanyang mga anak. At dahil dito, lahat tayo ay inaasahan niya na makababalik sa kanyang kaharian sa langit. Noong narinig natin ay pinahayag sa atin ang unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, ipinarinig sa atin ang isang parabang simbolikong pagpapakita at pagpapatunay na sa harap ng Diyos lahat ay maaaring tanggapin. Welcome ang lahat sa harap ng Diyos, sa tahanan ng Diyos. Noong sinasabi na mayroong isang kortinang bumababa mula sa kaitaasan, ito ay nagpapatunay na ang mga Hudyo at ang mga Hentil, anuman ang kanilang panimulang paniniwala, sa harap ng Diyos sila ay pantay-pantay at sa harap ng Diyos sila ay tatanggapin. Kaya kung ito ang katotohanan na binibigyang diin ngayon sa ating unang pagbasa, di ba ito ay nakakataba ng puso? Walang i-etsapuera, walang ihihiwalay, walang hindi kasali sa harapan ng Diyos. Para sa Kanya, ang lahat ay kabilang sa Kanyang tinatawag na pamilya. Pamilya tayo ng Diyos at tayo ay dapat na magkaisa, magsama-sama at magtulungan patungo sa iisang hangarin. Na pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, tayo ay makabalik sa tahanan ng Ama. Iyon ang tunay na buhay, sapagkat doon makakapiling natin ang ating Ama sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, huwag tayong magmamalaki o magmamayabang na tayo lamang mga Katoliko ang may karapatan sa langit. Na tayo lamang mga Katoliko ang maliligtas, hindi po iyon totoo. Sapagkat sa harap ng Diyos, lahat sinisikap niya na makabalik sa kanyang tahanan kapag tayo'y namatay. Hindi lamang makakasama at makakabalik sa kaharian sa langit ang isang tao kung malaya niyang pinagdesisyonan na tumalikod at lumayo sa Diyos. At iyon ang isang nakakalungkot na katotohanan. Kahit na ano ang kagustuhan ng Diyos na tayo ay maipon at maibalik sa Kanyang tinatawag na pamilya, kung yung mismong may katawan naman ang tumatanggi, ang umaayaw, ang lumalayo, ang umaalis, ang tumatalikod, walang magagawa ang Diyos. Sapagkat tandaan natin, iginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao na magpasya. Sa Ebanghelyo, sinasabi dito, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto
nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Anong ibig sabihin? May mga itinatalagang daan kung saan tayo dapat daraan. Kapag hindi tayo sumusunod, ang turing sa atin ayon sa sinasabi ng Ebanghelyo, tulisan. Kapag sinabing tulisan, walang sinusunod na batas. Ako ang batas. Ang gusto ko ang masusunod. At kayo ang dapat sumunod sa akin. Tulisan. At hindi iyan gusto ng Diyos. Sapagkat kung babalikan natin ang mas malalim na kahulugan ng daan, alam nating lahat, ang daan ay sino? Si Jesus. Siya ang daan patungo sa Ama. Kaya kung hindi tayo daraan kay Jesus, ang tunay, ang tamang daan, baka tayo'y maligaw. Sa ating patio, merong entrance, merong exit. Kapag papasok sa exit, nabasa kaya niya yung signage? Ang linaw naman, exit. Pero pumasok sa exit. Lumabas sa entrance. Ang linaw naman, mayroong mga parking spaces. Kung bakit naman magpa-park sa gitna? Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan ay tulisan. Ang hindi sumusunod sa kung ano ang ipinapatupad na patakaran ay maaaring tawaging tulisan. Napakahirap mga kapatid sa isang komunidad na lahat marunong. Lahat maraming alam. Lahat maraming dahilan. Kahit mag-implement ng rule, ganito dapat ang susundin, ganito dapat ang gagawin. Ayaw namin yan, di namin yan alam. Ang saya sa parokya. Ganito ang gagawin natin para magkaroon tayo ng mas magandang selebrasyon. Hindi namin yan alam, ayaw namin. Ito ang gusto namin. O diba ang saya? Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan ay isang tulisan. Walang ibang sinusunod kung hindi ang kanyang sarili lamang. Iyan yung sinasabi sa mensahe ng mahal na Birhen doon sa Fatima. Kayo na magsisikap magpakabuti, kayo na magsisikap na maging tapat, tandaan nyo, daranas kayo ng matinding
pag-uusig, pagtuligsa, pagsubok. Pero ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang pagpapalain. Kaya mga kapatid, sa huling gabi ng ating nobinaryo at misa, ang ipinapaalaala sa atin ng ating pagdiriwang, ang Diyos walang ibang pinapangarap at ginugustong gawin, kundi lahat tayo magkasama-sama, magkaisa, magkatulungan, at tayo, kapag tayo'y pumanaw sa mundong ito, ay makapiling niya sa kanyang kaharian sa langit. Yan yung pinakapangarap at gustong mangyari ng Diyos. Pero kung hindi iyan ang gusto nating mangyari, sayang. May iba ka palang gusto. Bahala na si Lord. Sa Ebanghelyo, ang binibigyang diin, ang pagiging tapat, ang pagiging masunurin. Pero meron ng babala mula sa ating mahal na ina, Birhen ng Fatima, doon sa kanyang apparition noong 1917. Daranas kayo ng matinding pag-uusig, pagsubok. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang pagpapalain. Kaya yung mga hindi sumusunod, yung mga may sariling mundo, sige lang, magkakasama pa rin tayo. Pero sa bandang huli, bahala ang Diyos. Mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, ipanalangin mo kami. Amen.